may patong sa ulo, ikakasal sa linggo. Kapag inalis, ikakasal sa Lunes. Nya! Sa pag-aaral sa school sa elementary, dito tayo natututo mag-addition, mag-subtraction, magbasa, magsulat, mag-solve ng problem, mag-divide, at mag-solve ng x squared plus 2x plus 2. Pero syempre, hindi mawawala ang pagpapasaway sa school. Noon, usong-uso sa amin na kapag nawala ang teacher, tahimik lang, hindi nakikipagkwentuhan, at walang ginagawang gulo. At higit sa lahat, iginagalang ang bawat isa. Pero syempre, kasinungalingan lahat yan. Pagkalis ni teacher namin, lahat nagkakagulo na. May mga babaeng nagchichismisan, may mga nag-iiritaan, may mga lalaki nagtataya-tayaan, at puno na ng mga sulat ang blackboard at halos maubos na ang chalk. Kaya naman para makontrol ang krimen na ito, nakaisip ng magandang taktika ang mga teacher natin. Kaya kumukuha sila ng isang bata na pinaka-loyal sa kanila at hindi magtataksil para maglista kung sino ang maingay, ang tumayo at palipat-lipat ng upuan. So noon nga, umalis yung teacher namin at may naatasan na maglista ng maingay. At talaga namang nabalot ng katahimikan ang buong silid-aralan. Ang tagalista ay talaga namang maingat at masinsinang naghahanap ng una niyang mabibiktima. Oy, huminga lang naman ako Hindi naman ako nag-iingay. Bakit? Hindi pa pag-iingay ang ginagawa mo? Dagdagan kita lalo! Oh, nag-iingay ka rin naman. Ilista mo sarili mo. Ilista mo. Ilista mo yan. Ay, ay. May isa rin kaming kaklase na hindi natatakot sa teacher. Kasi sa halip na mga bata yung binubuli niya, yung teacher mismo namin. So noon may teacher kami na maikli lang ang buhok na medyo may edad na. At yung tawag ng kaklase namin sa kanya, Dora! At talaga namang galit na galit sa kanya yung teacher namin na yon. At talaga namang nakakainit ng ulo yung paborito niyang joke. Dora! At isang araw noon, dagdalan siya ng ballpen. Kapag sinulat sa'yo, wala kang makikitang tinta. Yung makikita lang kapag pinlashlightan mo ng ilaw niya. So sinabi niya noon sa akin, Pre, lalagyan kitang tattoo sa braso mo. So nagtiwala naman ako sa kanya, hinayaan ko lang. At pagkatapos wala akong makitang tattoo na nilagay sa braso ko. Pre, tingnan mo, Magic. So inilawan niya na nung ballpen na may ilaw na yon para makita na yung tattoo sa braso ko. At ang nakalagay, Dora! Isang araw rin noon, mayroong classroom sa amin na isinasara kasi hindi pa naman siya ginagamit. So pumasok kami nung isa kong kaklase kasi wala namang nagbabantay ng mga oras na yon. At ewan ko ba kung ano pumasok sa isip namin at naisipan namin maghabulan sa loob. At alam niyo ba kung sino yung teacher na nangangalaga ng room na yon? Yung teacher na tinatawag ng kaklase namin na Dora! So habang naghahabulan kami, syempre masayang-masaya kami noon at walang ibang iniisip. So bale ang mga mesa sa loob ng room na yon, yung sinaunang mesa na dalawang bata na ang magkakasya. At may bukod na upuan na kapartner niya at sa ibabaw ng upuan na yon, may meter stick. Isip ko noon na doon na lang manatili sa kabilang dulo ng mesa at doon naman siya sa kabila. Nagsisilbing harang sa gitna namin yung mesa at hindi niya ako basta-basta mahuhuli. Nang biglang, pagtakbo ko nasagi ng paa ko yung kabilang dulo ng meter stick at kumalso naman sa paa niya yung kabilang dulo. So, naputol yung meter stick sa gitna. Nagets agad namin na kaming dalawa talaga ang nakasira, so lumabas na agad kami ng room at isinira yung pinto at umaasang hindi nila malalaman na kami ang nakaputol nun. Ilang oras pa lang ang nakakalipas, ipinatawag na kami ng teacher na nangangalaga ng room na yon at hindi na kami nakatanggi. Then sabi nung teacher na yon, hindi sa akin yung meter stick na yan. Kay Teacher May, pumasok-pasok kayo dito tapos paglabas nyo, putol na yan. Ngayon, hindi ko alam kung paano isasauli yan sa kanya. Kayo ang magsauli niyan ngayon at ipaliwanag nyo na kayo ang nakasira Apo? Yung kaklase ko, dali-dali siyang kumuha ng tape at ipinagdugtong ang naputol na meter stick habang ako medyo tulala pa at sabi niya, Uy, tulungan mo ako dito. So itinape niya yung meter stick habang ako yung tagahawak. Pagpunta namin siya yung nagdala ng meter stick habang ako pasunod-sunod lang sa kanya. Nung naglalakad na kami papunta sa room ni Teacher May para magsauli ng putol na meter stick, hindi kami umiimik dahil sa kaba. At nung nakarating na kami doon, Teacher May, ito na daw po yung meter stick. Medyo busy yung teacher na yun sa pagtuturo niya, kaya tumango na lang siya. Tapos dumiretso na siya palabas ng classroom. So ako naman napasunod-sunod lang sa kanya, iniisip ko noon, hala, hindi niya sinabing kami ang nakaputol?
Okay lang kaya yon? At pagkatapos noon, hindi na kami tinanong nung teacher na may-ari ng meter stick kung bakit yun naputol. Siguro iniisip niya na si teacher yung nakaputol noon, kaya hindi niya na binanggit. Nakaligtas. Noong elementary, taon-taon rin na may intrams, or yung intramurals, kung saan idinadayo yung mga bata para ilaban sa ibang school ng basketball, badminton, chess, at iba pa. So noon nagpa-practice yung mga ilalaban na estudyante sa volleyball, nakikilamot ako ng bola kapag lumalabas na sa ring at masyado nang lumalayo sa mga player, or kapag na-out. So noon na-out ulit yung bola at tumalbog-talbog sa malayo. So ako natagalimot, hinabol-habol ko yung bola at habang humahabol ako dun, isa mismong bola lang talaga ako nakatingin. As in, hindi ko napapansin yung mga nasa paligid ko, talagang focus. May isang goal. Ang kuhanin, ang bola. So nung malapit ko nang mahuli yung bola, bigla ako nauntog sa ulo ng matigas na bagay. At iniisip ko nun, Sobrang sakit. napahawak ako sa ulo ko kasi talagang lulang-lula ako noon. Pasensya na bro, bato kasi tong ulo ko eh. Okay ka lang? Siya, si Gregorio. Talagang pangalan pa lang niya, itigasin na. Hawak niya yung bola at parang wala lang nangyari. Wala man lang siyang lula na naramdaman. Samantalang ako, umiikot pa ang paningin at tulala pa rin. Okay ka lang pre? Grabe yung ulo niya. Hindi man lang siya nasaktan. Parang bato. Nung elementary ko rin naranasan na mahampas ng kaklase ko sa muka. So noon, naglalakad kami pa uwi, din itong si Jazz, kasabay namin sa paglalakad. Nasa unahan siya at ako ang kasunod niya. At may hawak siya na plastic kung saan doon nakalagay yung kanyang mga baunan ng kanin. So noon, napagtripan ko siyang asarin kasi nalaman ko yung palayaw niya. Ting gabi. Natawa ko sa palayaw niya. Ha? Puting gabi? Mahilig ba siya sa gabi kaya puting gabi ang palayaw niya? Hoy, puting gabi. Ikaw pala ay gabi. Ginataang gabi. Siningang na gabi. Pinangat na gabi. Puting gabi. Nga! Then biglang humarap siya sa akin kasunod ang kanyang nakamamatay na hampas gamit ang plastic na may lamang baunan ng kanin. At sa paglapat ng plastic cellophane na may lamang baunan ng kanin sa mukha ko, iramdam ko na parang tumama yung kantuhan nun sa mukha ko. At ramdam ko nangapal yung mukha ko, literal. Hindi ko inakala nga hampasin niya ako agad-agad ng ganun kalakas na walang pasabi. Kasi iniisip kong sasabihin niya, si Tony naman, nang aasar. Pero ang ginawa niya, hinampas niya na agad ako. At mula noon, hindi ko na ulit siya inasar. At syempre sa school, hindi rin mawawala ang assign-assign ng mga naglilinis. Yung cleaners ba? So noon sa amin kapag naglilinis, may mga magkakatulong sa bawat araw. May kanya-kanyang assign sa paglilinis ng CR, classroom, backyard, at front yard. At hindi mawawala dyan ang mga mahihilig tumakas at bigla-bigla na lang nawawala. Siya, si John. Siya yung pinsan ko, nakaklase ko rin. So itong si John, tuwing naglilinis kami, palagi siyang inirereklamo ng mga kagrupo niya na hindi raw tumutulong sa kanila kapag cleaners. Pero kapag tinitingnan nila yung upuan niya, nandun pa yung bag niya. Ibig sabihin, hindi talaga siya umuuwi, nasa school pa rin siya. Kaso nga lang, hindi siya tumutulong sa paglilinis. At ang tanong sa isip namin, nasaan kaya si John? Kung hindi siya tumakas sa paglilinis at hindi siya umuwi sa kanilang bahay, Nasaan si Jan? Hindi kaya kinukuha siya ng mga engkanto kapag hapon? hanggang isang araw noon habang naglalakad ako at napadaan sa room ng grade 4, nakita ko siya na dun naglilinis. Grade 6 si Jan? Bakit naglilinis siya sa room ng grade 4? At nung pinagmasdan ko siya, medyo nagtatawa-tawa siya at parang sobrang saya niya habang nagbubunot ng sahig. At nakita ko yung crush niya na nagbubunot din at nanunood sa kanya habang nagpapatawa. Dito pala nagpupunta si Insan kaya hindi siya nakakapaglinis ng room sa amin? So yung crush niya na ito na grade 4, siya din yung nakwento ko sa dati kong kwento na crush experience. So dapat tuwing tanghali lang kami magpapapansin sa grade 4 namin na crush. Pero siya, sumasideline din sa hapon. Nilalamangan mo ako, pinsan? Napakatindi mo, Insan. Kahit anong oras, nagpupursige ka pa rin. At pagkabalik ko sa room, isinumbong na pala siya ng mga kagrupo niya sa cleaners. Ma'am, si Jan po, hindi tumutulong sa amin sa paglilinis. Oo nga po, ma'am. Nagpapapansin lang siya dun sa crush niya sa kabilang room. Then sabi ng teacher namin, hayaan nyo na. Nagbibinata lang talaga si Jan. Hayaan nyo na lang siya dun. So iniisip ko nun, Ang bait naman ni ma'am. Kung magpapansin na lang rin kaya ako dun sa crush ko sa kabilang room. Nya!
Noon rin palagi nagpapagawa ng mga project ang teacher namin. So isang araw noon pinaggawa kami ng project sa science na kung saan gagawa kami ng drawing ng constellations ng stars sa pamamagitan ng illustration board, glue at glitters para maging makinang yung mga ginawa namin. So noon nga binigyan kami ng saktong araw ng pasahan. Biyernes ang sinabi ng teacher namin na araw, kaya Miyerkules pa lang itinapos ko nang gawin yung constellation ko. Nandun na yung Big Dipper, Small Dipper, Great Hunter at iba pa. At nilagyan ko pa ng plastic cover yung ginawa ko para hindi masira yung project. At kinabukasan hindi ko muna dinala yung project ko kasi iniisip ko, Ay, hindi pa naman ngayon ang araw ng pasahan? Bukas ko na lang dalhin. tsaka natatandaan ko na sinabi ng pinsan ko na, Pinsan, sabay tayo magpasa ha. Sigurado tuwang-tuwa yun si ma'am kapag nakita niya ang aking gawa na sobrang ganda. So pumasok na ako at pagkarating ko sa room namin, nakita ko mga kaklase ko na dala na nila yung project nila, pati yung pinsan ko. Dala niya na yung sa kanya. Nung nagkatinginan kaming dalawa, nagsimula na naming maalala ang pangako namin sa isa't isa na, Pinsan, sabay tayo magpaprasya sa Friday At nagsimula na kaming magkausap sa isip namin sa pamamagitan ng pagtitinginan sa mata ng bawat isa. Pinsan, anong pangako natin sa isa't isa? Ha? Nasaan na ang pinaplano natin na sabay magpapasa? Pinsan, hindi ko lang naman sinasadya na nadala ko yung project ko. At ako'y tumalikod na may namamasang mga mata. Pumunta sa lugar kung saan walang nakakakita. At pumikit ako para pigain ang luha sa mata kong namamaga. Pinsan, okay ka lang? Ano kasi, nadala ko yung akin kasi pala ko talaga bukas ipasa. Pero dinala ko na ngayon para hindi na ako magdala bukas. Hindi pinsan, okay lang yun. Wala naman sa akin yun. At nung mga oras na yon, chinecheck na ng teacher yung mga project nila. Alam ko na Pinsan, tanong natin kay ma'am kung pwede pa magpasa bukas. Then nung tinanong namin, pwede pa, kaso may bawas na. So iniisip ko noon, Ha? Siya naman may sabing Biyernes pasahan, di ba? Tapos ngayong Webes magpapasa ang marami, may minus na yung magpapasa ng Biyernes. Ang unfair mo, ma'am! at muli akong pumikit, pinigang muli ang tubig na pinroduce ng aking katawan para ilagay sa aking lalagyan ng luha. At doon na nga tumulong muli ang likido sa aking mga mata. Sorry pero nung bata talaga sobrang iyakin ko lang. Alam mo ba yung feeling na kapag pinipigilan mo yung pag-iyak mo at habang pinipigilan mo, ramdam na ramdam mo talaga yung presensya ng isang malaking bato na parang nakabatangal sa iyong lalamunan. Tapos parang hindi ka na makahinga. Kala nyo? Hindi ko kayo kabati. At nitong nakaraan lang, sumilip ako sa bintana habang tinatype sa cellphone tong script na to, bigla kong naamoy ang halimuyak ng damo na nagpaalala sa akin ng nakaraang lumipas. So naalala ko bigla yung ginagawa namin nung elementary kami, ang paggagamas. At kung di mo ba nararanasan maggamas, Halika, maggamas ka dito. so noon nga kapag inuutusan kami na buong klase na maggamas, tuwang-tuwa kami kasi walang klase. Ito ang pinakagusto ko. Walang klase. Makakalaya na ako mula sa kulungang ito at sa impluensya ng tayutay. So noon kapag naggagamas kami, talaga namang kawawa ang mga damo sa amin kasi nagpapapuri kami sa teacher namin na, Tingnan mo, teacher, nabunot ko to. Ang lakas ko, no? 99 dapat grade ko, pero lahat yan ay pagpapanggap lamang kasi kapag hindi siya nakatingin, ang ginagawa lang namin, Ang may patong sa ulo, ikakasal sa linggo. so dali-daling inaalis talaga nila yung mga patong nila sa ulo at kapag naalis na nila yung patong, Kapag inalis, ikakasal sa Lunes. Nya! at grabe sobrang saya na kapag nagagawa ko yon. At kapag walang klase, may ginagawa kami ng mga kaklase ko para paglaruan ang mga sarili naming damdamin. So noon, hindi naman ako mahilig sa mga inlove-inlaban na yan, no? Pag-ibig. So noon may nakita akong mga kaklase ko na parang pinagmamatch nila yung mga sarili nila sa crush nila. Nakita ko na gumagawa sila ng flames kung saan inilalagay nila doon yung pangalan nilang dalawa ng crush nila, then gagawa ng flames method. Tapos hahanapin kung may letters ba ng flames sa pangalan nilang dalawa. Ilan ang F sa pangalan yung dalawa? 0. Ilan ang L? 0. Ilan ang A? 4.
Ilan ang M? 1. Ilan ang E? 1. Ilan ang S? 0. Solve ng konti, then 6 ang sagot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayong dalawa ay sweet. So nakalagay doon, F for friends, L for lovers, A for angry, M for marriage, E for enemy, and S for sweet. So noon tuwan-tuwa ako kasi baka kaming dalawa ni Crush marriage ang kahinatnan. So gusto ko din itry yon. Kasi nakaka-curious din. So noon tumabi ako doon sa Love Master na gumagawa ng flames. Then sabi niya, "O ikaw, gusto mo ba i-try ito?" Hindi Hindi ako interesado dyan. Mga in love na yan. Then sabi ko, Yung iba na lang, pagpartnerin mo si Stacy at saka si... "Ay alam ko na, kayong dalawa na lang ni Stacy." Hoy, wag! Pero sa loob-loob ko, Ay, sige, ayos yan. Magandang maganda. Ang galing niya humula kung sinong crush ko Siguro marriage kaming dalawa ng crush ko. O kaya, sweet. O kaya, love niya ako. Ayos yon. so nung ginawa na, kinakabahan na ako na may halong excitement. At parang sa palagay ko talaga, ito na yung magde-decide ng destiny naming dalawa. O ilan yung F sa pangalan yung dalawa? 0. O ilan yung L sa pangalan nyo? 1. Ilan ng A? 3. Ilan ng M? 0. Ilan ng E? 2. Ilan ng S? 1. Okay, counting solve. 7 ang sagot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kayong dalawa ay lead to friends. Grabe yung disappointment ko nun. Kasi ina-assume ko talaga na kung ano yung magiging resulta ng flames method na ginawa namin, yun talaga yung destiny namin. Di hanggang friends lang kami. Walang kwentang flames na yan. Usong-uso din noon na kapag ang teacher namin ay maraming dala, ipaunahan kami sa pagbitbit nun at dalhin yun sa room. Kasi iniisip namin noon na tataas ang grade namin kapag dinala namin yung bag ni ma'am. Dapat 99 na grade ko dito, mama. Ang dami at ang bigat nito. At kaya ganon, dinala ko na lahat ng gamit ni mama. Ang baba pa rin ng grades ko. Siguro, dapat buhatin ko na rin pati si ma'am papunta sa classroom. Hello mga ka-dino! Yay! Meron nga pala akong ipapakilala sa inyo. Yay! Kilala niyo ba si Jesus? Tama! Siya yung namatay sa krus para bayaran yung ating mga kasalanan. At alam mo ba na mahal ka niya? Ang sabi sa Biblia na kanyang mga salita sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak upang ang sino mang sumampalataya o maniwala ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal na mahal ka daw ng Diyos, kaya ibinigay niya si Jesus para sa'yo. At alam mo ba, sabi sa Bible, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kailangan din daw pala na sabihin ng ating bibig na siya ay Panginoon na tagapagligtas natin. Kaya ngayon, mananalangin tayo at susundan mo ko. Pikit lang ikaw. Tapos, sabihin mo kung ano yung sinasabi ko. Handa ka na ba? Simulan na natin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkamatay mo sa krus para tubusin ako sa aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala. Tinatanggap kita, Jesus, sa aking buhay bilang Panginoon ko at tagapagligtas. At isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen! Congratulations! Tinanggap mo na si Jesus sa iyong buhay. Palagi ka nang magpe-pray palagi ka nang magsisimba, at mahalin at sundin natin si Jesus. Yun lang, babayabadu! Parang masarap manood ng Superbook ngayon.